So hello, what's up mga boss? Good morning po sa inyong lahat. At syempre, nandito na naman po muli ang inyong Boss Noli Vlog at muling nagbabalik. Welcome back po tayo sa bago na namang episode at welcome back sa ating munting YouTube channel. Yun, isang mapagpalang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga boss. So today's video, gumawa tayo ng vlog para na rin po ito dun sa mga madalas na tinatanong sa atin. Ayan. At so paano ba yung tama na kung sakali yung tamang pagpapabuka ng katawan ng manok, pagpapalaki, ika nga, especially sa mga sisiw, stags, and then kung ano yung preference natin, kung paano ba natin napapaganda yung katawan ng mga manok natin. So ito mga boss, magbibigay tayo ng konting idea para na rin doon sa mga nagtatanong sa atin. So mga boss, itong sasabihin natin ay bibigay natin na konting idea, tips, base po ito dito sa aking karanasan. Ito po ay sarili kong pamamaraan na po pwede nyo namang sundan o pwede rin hindi. So nasa sa inyo po yan. So kung ano yung sa tingin nyo na mas maganda para sa manok nyo, go lang tayo mga boss. So umpisa natin mga boss at ipapaliwanag ko po yan. So naway maging bukas sa isipan nung ibang mga kapanood dito. So let's go mga boss. Ayan mga boss, ang pag-aalaga po kasi ng manok ay may kanya-kanya tayong preference. Most especially kapag ka po yung sa atin naman kasi ang hinahanap natin palagi, especially yung mga bago nagmamanok, medyo hindi sila nakokontento pagdating sa katawan ng kanilang alagang manok. So mga boss, regard na po dun sa mga nagtatanong sa atin, ang preference natin kung paano ba natin napapaganda, napapabuka yung katawan ng mga manok natin. So ito mga boss, marami po kasing factor yan. Hindi po yan nakukuha sa isang supplement lang o bagay lang. Yan po ay unang-una ay sa bloodline. Kung ang genetic ng manok nyo is walang balikat, so meaning so manipis siya, kaya nga po tayo kapag ka nagbe-breed nagsiselection, so mas hinahanap natin, mas preferred natin yung magandang buto ng katawan ng manok natin. At syempre ay expected natin na ganun din yung iaanak nila. So i-explain ko naman po regard po dun sa supplement and then dun sa feeding mixture. So dyan po yan, yan po yung pinaka main source para bumuka yung katawan ng inyong mga alagang manok. So kung mapapansin nyo, kapag ka po kayo ay pumunta sa mga malalaking farm, so di ba kapag ka po kayo bumibili ng mga manok doon, nagsiselect kayo, meron po ba kayong nakikita, nahihipo ng mga manok doon na sobrang ninipis, sobrang papayat? Siyempre wala, di ba? Kasi nga po is bago nila i-breed ang isang manok, selected na po yun, siniselect nila, and then pinipili nila yung pinakamagagandang katawan ng manok. Dahil nga siyempre alam nyo naman ang mga magagandang breeder is commercial po sila. So masisira sila sa buyer nila kapag ka po ang manok nila is manipis ang katawan. So at ang tamang diskarte mga boss sa pagpapabuka ng katawan ng mga manok natin ay ang pinaka main source niyan ay yung kanilang patoka. So mga boss, hindi naman po natin kailangan na maghalo-halo nung kung ano-ano. Yan, hindi po natin kailangan na kung ano-ano yung halo natin
sa ating feeding mixture, tamang ratio lang ang kinakailangan para mas mabilis bumuka yung katawan ng mga manok nyo. And then example, kapag nagawa nyo yung tamang feeding mixture, magtataka kayo kung bakit ang manok nyo is mas mabagal bumuka. Baka naman ang manok nyo ay hindi kumakain. So ano ba yung mga factor niyan kung bakit ang mga manok nyo matamlay, so mahina kumain, so mas mabagal din bumuka yung kanilang katawan? Baka naman po ang patuka ng manok nyo is ay nakababad. So yan po yung isang mga dahilan kung bakit mas mabagal yung absorption ng kanilang patuka sa kanilang katawan. So dapat kapag magbibigay kayo ng patuka sa manok is yung sakto lang. So dapat kapag ang manok nyo ay nagtitira ng patuka, huwag nyo bigyan ng sobra-sobra. So dapat hindi siya gutom, hindi naman siya busog. So dapat ganun lang para ma-minimize nyo yung kanilang pag-ubos ng patuka. Kasi kapag ka po ang manok nyo is hindi umuubos ng patuka, so ibig sabihin may problema yung manok nyo. The first step na gagawin nyo, kung talagang yun yung preparasyon nyo, yun yung preparation nyo na hinahanap, ay syempre unang-una magpurga kayo. And then ang pinaka the best thing na kung bakit ang manok nyo ay humihinang kumain, isa po sa mga dahilan na nangyayari yan is yung pagbabago-bago nyo ng patuka. Huwag po nyong gagawin yung kapag nakakita kayo sa iba na may hinalo sa kanilang feeding, so gagawin nyo. So magkaiba po kayo ng preference, magkaiba kayo ng manok. So dapat kung ano yung akma sa alaga nyong manok, and then alam nyo yung gusto nilang kinakain. Kaya nga po kapag tayo ay bumibili ng manok sa farm, tinatanong natin sa kanila kung ano yung kanilang kinakain, para nun pagdating sa inyong manukan ay yun yung ibibigay nyong patuka sa kanila at hindi sila maninibago. So tandaan nyo mga boss, ang manok kapag ka po papalit-palit ng patuka, sila po yung nahihirapan mag-adjust. And then minimum po ang adjustment ng manok pagdating sa patuka ay 4 to 5 days. Yan, bago po sila nag-a-adjust. Kasi nga po, pag may nabago sa kanilang patuka, hindi na nila kakainin yan. Especially kapag yung kanilang patukaan, pag naiba yan, hindi na po yan kakain. So yun po yung isang factor para bumagsak yung kanilang katawan. Kaya mga boss, wag po tayong papalit-palit ng kanilang patuka. So sa atin naman mga boss, ang preference natin ay ang tamang ratio ng feeding mixture. So sa atin naman, hindi naman tayo ganong naghahalo ng kung ano-ano pa So tamang grains and then tamang maintenance, pellet lang sapat na. Kasi mga boss, kapag ka po ang manok nyo is nakakain ng sapat, kahit na po maintenance lang ang kinakain yan, bubuo at bubuo ang katawan ng manok nyo. So ganun lang yung kasimple. Hindi po natin kailangan na kung ano-ano pa yung ihalo natin ang ihalo sa kanilang patuka para lang mas mapabilis. So alam nyo naman, lahat ng bagay ay proseso. Sa lahat ng bagay hindi naman nakukuha sa mabilisan yan. Tiyaga lang mga boss, tiyaga lang. Hindi natin po pwedeng madaliin yan. And then sa pagsasaayos ng inyong mga katawan ng inyong mga alagang manok, the best thing kapag po kayo select ng inyong breeding stock, piliin nyo yung magandang buto, buka yung katawan. Kasi kapag nag-breed kayo ng manipis ang katawan, and then natural ang resulta nun, ganun din. Kasi nga nasa genes nila yung ganong klase ng katawan. Although hindi naman yan nakukuha sa kay manipis, kay malaki katawan, pare-pares lang naman yan ng power nila. So sa atin lang, pag bilang isang commercial breeder,
kailangan kasi, lalo na kapag nagbebenta tayo ng manok, unang-una, yan yung hinahanap ng mga buyer natin. Kailangan buo, maganda ang katawan. So kapag ka po ang manok natin medyo alanganin, so alanganin natin maibebenta yan. So tamang feeding mixture lang mga boss. Hindi natin kailangan na magbigay pa ng mga masyadong high protein. Kung ang manok nyo naman ay for maintenance lang, so hindi nyo na kailangan na habulin yung masyadong malaking katawan na manok kasi hindi nyo naman sila ilalaban. So ginagawa nyo lang yan ang pagpapalaki ng katawan ng manok kapag ka po kayo ay maghahanda, magti-training. So dito po, ang preparasyon natin dito is simple lang. So hindi natin hinahabol yung masyadong malaking katawan ng manok kasi nga mas mahirap yung kapag ka po kayo ay nag-reduce, kasi kapag ka po kayo nag-reduce, magkakaroon ng adjustment yung manok nyo. Either maaring humina sila or maraming mabago sa kanilang physical activity. So mas maganda na yung katawan, yung manok nyo na papunta kayo sa paghahanda, mas magbibuild yung katawan nila, mas syempre doon magde-develop yung kanilang skill. So ganun lang po yun mga boss. So ayun mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Naway nakapagbigay tayo ng konting tips. Yan, so then naturo na rin natin dun sa kadalasan kasi na yan yung mga tinatanong sa atin. So yun lang mga boss, maraming salamat. At sa mga bago lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo at i-share yung ating munting vlog, and then i-hit yung ating notification bell, na nang sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck po.